Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na chow with evidence. Nako, grabe naman tong interview ni General Marbel. Nako mga kabibig, tumaas ang kilay ng ating mga netizen na parang hindi sang-ayon ang mga netizen sa explanation ni General Marbel tungkol sa droga. Ano ba? Sabi ng ilan, ano to? Ang droga ay isang energy drink na pwedeng gamitin mo para maging alerto 24 oras. Nako, kabibig. Napanood nyo ba yung video ni General Marbel na kung saan in-interview siya? And parang na-shock ang mga netizens sa kanyang explanation. Ganito ba ang pananaw ng ating General Marbel hinggil sa pagsugpo o hinggil sa kung ano ang epekto ng drogas sa buhay ng tao? Nako po, kalerki, nakakatawa, nakakilabot, in the same time, grabe na ang Pilipinas mga kabibig. So eto may papanoorin tayong video kung saan nagbigay ng opinion si Mr. Real Talker. Alam mo naman si Mr. Real Talker, no? Si Mr. Chinito. Yan mabig, ito yung ano niya. Sabi ko, are we sure that? Wait muna Pumunta ka sa kabibig ha. barangay. Kasi baka mali yung reports na. Ito ha. Grabe no, ang bait talaga nila pagdating sa droga. Bakit kaya? Yan ang sabi ni Mr. Real Talker. So manood tayo kabibig kung ano ang ibig sabihin dito. At baka ma-shock lang tayo kung ano ang laman dito. Okay, go. Get very direct on this, sir. So is or are drug-related crimes on the rise, sir? No. Mas mababa kami ng 60% based on sa data namin. Wow. Kaya, Based sa data nila, mababa daw sila. Pero, talaga ba, sir? Kasi sa balita-balita ko sa lugar na, oo. At sa meron nga kami dito na lantara na talaga mga kabibig. Yung pasinghot-singhot, lantara na sa ibang lugar. Yung, ang tawag ito, pagbili, yung pag-deliver. Tapos, nako, grabe kayo naman talaga, kayo mga kabibig. Anong masasabi nyo? Tama ka itong bumaba ang mga ang crime rate, bumaba ang mga taong gumagamit ng droga-droga? Ay, nako. sabi ko, are we sure that? Pumunta ka sa barangay. Oo. Kasi baka mali yung reports natin kasi mas Mali mababa talaga. kami ngayon. By 60%. From From what year to what year are we talking about? Comparing between 2016 to 2018, no? Yung time nila at time namin dito ngayon ng kasi there's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ito, PNP crime rate data. July 2022 to July 2024, 83,059. Same period as 2016 to 2018, so 217,000. So, bumaba talaga ang crime rate ng Pilipinas ngayon kumpara noong 2016 to 2018. So, ito yung gusto nilang iparating sa ating lahat na talagang safe ang Pilipinas. Hala ko, safe ba ang Pilipinas, kabibig? Ewan ko. Safe ang Pilipinas. Ang Manila nga ang pinaka not safe nga lugar sa buong Asia, sa buong mundo. Ay, ewan ko. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Hala, ang mga taong hindi gumagamit ng drugs, remember, hindi sila addict. Ano po sila? So, anong tawag sa mga taong ang mga taong gumagamit ng drugs ay hindi mga addict? So, ano sila? How do we describe them? Diba, may sakit? Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, Gising ka, nadadagdag ka. Remember, ano nagdadagdag ng oras? What do you mean yung mga call center agent ba? I mean, yung nagtatrabaho ng night shift, yun ba ang gumagamit ng drogas? Kasi nagdagdag ng oras. For example, matutulog ako ng 10. Hindi ako pwede matulog ng 10 kasi may exam ako, so kailangan ko mag-drugs. Kasi kailangan kong alive until 2 a.m. kasi kailangan ko mag-study. Yun ba ang ibig sabihin niya? So parang ang drugs ay parang siya, mabibili sa butika, pwedeng i-reseta ng doktor. Na bumili ka ng doon, droga sa hello ma'am, ito bili ka ng drogas, tapos hindi ka makakatulog diyan kasi kailangan mo mag-study. Ay, ganun ba? Ay, nakalirki ako, na-shock ako sa explanation niya. Parang energy drink lang talaga.
Ano 'to, Barbel? Kasi pagka gumamit ka ng drugs, Gising yung ka. gising ka, dadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, eto yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime. Mas nabobroadcast lang ngayon kasi hindi dati takot mag-report. Oh my God, parang sinabi niya na ang drugs is, di ba, parang energy drink. Tama. Diyos ko, Marvel. So, gina-justify mo pa. Narinig niyo yung kanyang sinabi? Ang drugs daw ay pangpagising. So, okay lang? My God! Droga pa rin yan. Tama. Grabe. Alam niyo mga lords, the way nila gina-justify ngayon yung mga gumagamit ng droga, Parang ano naman, ang legal na soft, lang. no? Parang ang dating sa ating mga mamamayan, parang, di ba, ang dating sa atin parang, okay lang, di ba, parang, sige lang, Oo nga, parang okay lang gumamit ka kasi pangdagdag ng oras. Okay lang gumamit ka ng droga kasi kailangan mo sa trabaho mo. Yung mga ganun ba, yung parang hingi ka lang ng resita ng doktor o di kaya, ay, so, okay lang yun, hindi yan illegal. Legal yan kasi pangdagdag ng oras kasi kailangan ng trabaho mo. may second chance naman. Di ba, yung parang napaka-soft nila, walang ano no, yung implementasyon nila, hindi hard. At mas lumiit daw sila ngayon ng 60% pagdating sa crime. At di ba, nare-report na mga gumagamit ng droga. Konti na lang. No, well, in fact, maraming mga Pinoy ang nakaka-obserba sa buong Pilipinas Totoo. na nagsibalikan na talagang Ay, gumamit oo, sa lugar diba, namin. ng droga. Yung iba nating mga Nagpistahan. kababayan na nahinto na sana sa paggamit, kaya lang, ngayon, balik na naman sila. Tapos ang sinasabi nitong si Marvel, lumiit daw. Ayan na naman, di ba? Ayan na naman kayo. Sige, i-mind condition nyo pa mga tao. Tama. Pero tayo mismo mga lords na nasa ibaba, di ba? Nasa Tama. ilalim. Ang masang Pilipino na mismo ang magsasabi ng katotohanan, Marvel, di ba? Kung totoo ba yung sinasabi mo or kasinungalingan. Tama, mga kabibig. Na-shock lang ako sa kanyang explanation. Again, dito nga, balik tayo sa explanation niya. Nakaka-shock. Get very direct on this, sir. So is or are drug-related crimes on the rise, sir? No. Mas mababa kami ng 60% based Wow. on sa data namin. Ha? Wow. Kaya nga sabi ko, are we sure that pumunta ka sa barangay? Kasi baka mali yung reports natin kasi mas mababa kami ngayon. By 60%. Yun, more From than- what year to what year are we No, we're talking about? comparing between 2016 to 2018, no? Yung time nila at time namin dito ngayon ng ano. Kasi there's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? And bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Huh? Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, Gising yung ka. gising ka, dadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, eto yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda. So, yung mga standby, yung mga walang trabaho, gumagamit ng drogas, kailangan ng more time para maging walang trabaho. Malalaki naman to. Pati yung mga snatcher. Oo. Yung mga killer, kailangan ng extra time. Kaya nagdodroga sila. Kalarky naman to, Marvel. Nashock ako sa explanation mo. Parang, ano bang nangyari sa Pilipinas? Oy, bakit meron tayong ganito? Ala ka, anong nangyari? Oy, ginoo ko ninyo, oy. Diba, na-shock ako, oh. Ito naman ang sinabi ng mga nesen. Paano kung ang isa o dalawa o lahat ng mga pulis niya ang gumagamit ng droga at irason niyang baluktot niyang pag-iisip? Diyos, di ba? Tama. What if sabihin ng pulis nga, sir, kailangan kong gamitin to kasi magdagdag tayo ng oras. Kasi I need energy. Okay lang ba yun, sir? Di ba? Pati sports na rin, turukan niya yung lahat. Iba talaga kapag addict ang namumuno. Yun, kabibig. Nakatawa. Ito pa. Even if the workers need to work longer hours, it doesn't justify using shabu
What a fucking joke of the shift. Truckers do that in late hour long drives past 10 p.m. Women sellers climb up handing sachet to these truckers along mga lugar na yon. Yan siguro ang ginagawa niya. Tsaka parang bading siyang magsada. Uy, wag naman pong ganun. Wag pong ganun ha. We're talking about the the topic here. We're not talking about kung ano siya, di ba? Ano na ang nangyari sa ating bayan at puro na yata nagiging pro-addict ang mga tao. Pilipinas, saan ka pa patungo? Ang pangako na ay continuity. Pero ang nangyari ay pabalik na tayo. Makikita mo talaga na may pinoprotektahan or baka itong taong ito hindi naman po. Naghawaan na sila sa kanilang pagiging bobo. O paano na to? Hi Pilipinas, makakabangan pa ba? So yan ang mga komento ng ating mga netizen kabibig niya. Shock sila sa komento ng ating Chief Marvel. Opo. Ito ito Chief Marvel ha. May ipapakita ako sa iyo. At ano kaya ang maging reaction mo dito? Ito na. Ito muna kabibigyan. Pasensya na, inuubo ko ngayon. Kasi maybe because of the weather. Ito Manila crime rates rises worst in Southeast Asia. October 30, 2024. Yung Marvel na ginawang chief ba ang Davao Police said Shabu is a form of energizer, whatever. So data is not surprising. Labo-labo na yan. Diba? Tingnan nyo The latest report from Nombio Crime Index have ranked Manila as the most dangerous city in Southeast Asia, reflecting a significant increase in crime rate and growing sense of fear among residents. The city received a crime index score of 64.23 with high rating of 72.51 overall crime, 71.26 in poverty crimes, and 71.12 in violent crimes. So puro ang tataas ng rate. Crime index score natin 64.23. Overall crime, 72. Poverty crime, 71.26. Violent crime, 71.12. So it means, mataas talaga. Saan kaya kumuha si Marvel ng data niya? Hindi daw totoo yan. Mas mababa daw ang crime rate sa panahong ito ayon sa datos ng PNP at DILG. Teka muna sila. Mukhang sila pala ang nagdodoktor ng libro kaya siguro mababa sa datos. Yan ang sinabi ng mga netizen. Hoy, wag kayong magsalita ng ganon. Galing yan sa Inquirer, ang ating shinare kanina. So ano ang iyong reaction tungkol dito mga kabibig? May naalala akong video noon ni Tatay Digong. Ito yung nagpanalo sa kanya. If you try to remember this video, parang kung marinig mo ang kanyang salita, parang ito yung warning sa mga gumagamit ng shabu-shabu na pang energy drink. Ito Alam niyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung napapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Again, gusto ko to. Alam niyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung napapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Dahil dito sa dahil sa commercial na to, marami ang talagang pumalakpak kay Pangulong Duterte. At marami ding natakot kay Pangulong Duterte that time. So, nakakamiss si Tatay Digong actually. Nakakamiss siya. Talagang ramdam mo na miss mo na siyang kausap, makikita ni Tatay Digong. Talagang yung solid ba, yung kamay na bakal na marami ang takot sa kamay na bakal ni Pangulong Duterte noon. Pero ngayon parang malambot na bakal. Meron bang malambot na bakal? Ay, nakamabig. So yun lang po ang ating latest lebak-lebak for the day. Ano ang iyong komento sa statement ni General Marvel? Well, ang interpretation ng tao is iba-iba. Sabi ng iba, ano ba yaman si Marvel? Ginawa yung energy drink ang drogas. Yung iba naman,
hindi nyo lang naintindihan ang point ni General Maribel. Tama naman po si General Maribel. Well, in fact, baka based sa kanilang data, ito yung mga taong gumagamit ng droga. Diba? So, depende talaga yan on how you able to interpret the statement of General Maribel. At the same time, hindi naman totally na-explain ni General Maribel yung mga sinasabi niya. So baka later on maglabas ng statement tungkol dito at para mabigyan pa ng linaw ang kanyang statement. Na parang, parang, kasi ang tao, alam mo naman, ang tao may iba't ibang interpretations, mga statement niya, lalo nang hindi maganda yung pagkasabi niya or pag-convey niya sa message, so natural, ang mga tao magre-react talaga. Lalo na ako, di ba? Parang ramdam ko, ano ba to, Maribel? Sabi mo parang, gagamitin yung droga. It's because people need it because they need to extend longer hours in their work, which is not good. Diba? So yun lang po mga kabibig ang ating latest video for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. And hello sa ating mga OFW dyan. OFW, kumusta? It's Happy Sunday. And I hope na nagsimba na kayo. Tapos, alam kong kaya natin kung ano man ang ating dadaanan niya, lalo na ating mga OFW. Kasi ako din, OFW. Of course, ramdam ko ang mga hinanain niyo. Ito po ang inyong kabibig. See you next time. Bye everyone. Have a great day. God bless. Uy, ingat kayo ha. Kung mag-day off kayo, sama with friends, wag sama sa mga wag ganon. Hindi maganda, magsama-sama ka sa mga hindi mo kilala. Bye everyone. See you next time.